Bagyong Esther patuloy na nagpapalakas ng hanging habagat. May malalakas na pag-ulan at mapanganib na karagatan sa ilang bahagi ng Luzon. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, June 6, 2026, narito na ang ating update sa panahon. Bagamat hindi itong direktang inaasahang tatama sa alimang bahagi ng ating bansa, malaki pa rin ang epekto nito sa ating pangunahing panahon dahil sa patuloy nitong pinapalakas ang southwest monsoon o hangin habagat na siyang nagdudulot ng malawakang pag-ulan, malalakas na pagbugso ng hangin at mapanganib na kondisyon sa ating mga baybayin. Ayon sa kasalukuyang lokasyon at kalagayan ng Bagyong Esther, ang sentro ng bagyo ay namataan sa layong 380 km hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Umaabot sa 45 km kada oras ang malalakas na hangin malapit sa sentro na may pagbugso na umaabot hanggang 55 km kada oras. Ang central pressure nito ay nasa 1,000 hectopascal na may indikasyon na isang organisadong tropical depression pa rin ang Bagyong Esther. Ito ay patuloy na kumikilos patungong east-northeast o silangan-hilagang silangan. Kumikilos ito sa bilis na 15 kilometers kada oras. Ang lawak na impluwensya nito ay umaabot sa 240 kilometers mula sa sentro ng sirkulasyon. Ibig sabihin mga kababayan, hindi ito direktang nasa ibabaw ng Pilipinas. Malawak pa rin ang sakop ng epekto nito sa paligid ng Northern Luzon at karatig na karagatan. Sa kasalukuyan, walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Gayunpaman, mahalagang linawin na kahit walang signal, hindi nangangahulugan na tahimik ang panahon. Ang mas malaking epekto ay mula sa pinalakas na habagat na patuloy na naghahatid ng ulan at malalakas na hangin sa maraming rehiyon. Para sa ating heavy rainfall outlook dahil sa hangin habagat, ang ating nararanasang ulan ay pangunahing dulot ng southwest monsoon o hangin habagat na lalo pang pinapalakas ng sirkulasyon ng tropical depression Esther. Para sa mga lugar na inaasahan makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Ngayong araw, inaasahang tuloy-tuloy at minsan ay malalakas na pag-ulan sa lugar ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region o CAR, Cagayan Valley. Makakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa araw na ito at panakanak ang thunderstorm activity, pagtaas ng tubig sa ilog at sa mabababang lugar, posibilidad ng pagguho ng lupa sa matatarik na kabundukan. Para naman sa araw ng bukas, mas mararamdaman naman ang epekto sa Batanes at Babuyan Island. Inaasahan na mas malakas na pagbugso ng hangin, mas tuloy-tuloy na pag-ulan at mas maalo na karagatan sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa ating kondisyon ng karagatan, ang southwest monsoon ay patuloy na lumalakas dahil sa impluwensya ng Bagyong Esther. Inaasahang mararanasan ang malalakas na pagbugso ng hangin mula mahina hanggang sa malakas na hangin ngayong araw sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley. Bukas sa Batanes, Babuyan Island. Ang mga lugar na ito, ang hangin ay maaring mas mararamdaman sa tabing dagat o coastal areas, mataas na kabundukang bahagi at mga bukas at walang harang na lugar. Para sa kondisyon ng karagatan sa baybayin ng Northern Luzon, patuloy na inasahan ang mapanganib na kondisyon na karagatan. Pinakamataas na alon maaring maranasan sa seaboard ng Batanes na aabot sa 3.5 metro ang taas, habang sa Northern Babuyan Island naman ay posibleng umabot sa 3 metro ang taas ng alon. Ibig sabihin mga kababayan, ito'y sapat upang magdulot ng panganib sa mga maliliit na bangkang di motor, mga mangingisdang walang sapat na kagamitan o karanasan. Mahigpit na ipinapayo na iwasan muna ang paglalayag sa mga lugar na ito. Moderate hanggang maalon na karagatan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Western Pangasinan at sa natitirang bahagi ng Babuyan Island, posibleng umabot na 2.5 metro ang taas ng alon. Gayon din sa Isabela, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro kabilang ang Lubang Island, posibleng umabot naman sa 2 metro ang taas ng alon. Paalala, kahit hindi ito extreme, ang pabago-bagong hangin at alon ay maaring magdulot ng biglaang panganib sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. Para sa track and future development ng Bagyong Esther, sa kasalukuyan, ang Bagyong Esther ay nasa hilagang bahagi ng Taiwan. Patuloy na kumikilos pa east-northeast. Sa loob ng 12 oras hanggang 24 oras, inaasahang tuluyang lalayo ito sa ating bansa. Posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa loob ng araw na ito. Sa mga susunod na araw, kumikilos patungong East China Sea at unti-unting
magpapatuloy ang paglayo patungong rehiyon ng Taiwan at Japan. Mananatiling tropical depression sa susunod na 12 oras at posibleng maging post-tropical low sa mga susunod na araw habang humihina. Mga kababayan, bagamat hindi direktang maglalandfall ang bagyong Esther sa ating bansa, ang pangunahing epekto nito ay magpapalakas ng hanging habagat at malawakang pag-ulan sa Northern Luzon, mapanganib na karagatan sa hilagang bahagi at panakanakang malalakas na hangin sa baybayin nito. Para sa ating heavy rainfall outlook dahil sa hanging habagat, ngayong araw inaasahan ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na maaaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan sa loob ng maghapon ang mga sumusunod na lugar: Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Sa mga nabanggit na lugar, posibleng maranasan ang tuloy-tuloy na ulan na maaring magdulot ng biglaang pagbaha sa mga mababang lugar, pag-apaw ng mga ilog at kanal at pagguho ng lupa sa mga bundok at matatarik na bahagi. Sa araw naman ng bukas, inasahan pa rin ang parehong pattern ng ulan kung saan makakaranas pa rin ng mula 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan sa mga sumusunod na lugar ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Ibig sabihin mananatiling aktibo ang habagat sa hilagang Luzon, kaya posible pa rin ang tuloy-tuloy na pag-ulan at madulas na kalsada sa mga lugar na ito. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, sa gitna ng ulan at hangin at alon, may paalala ang Diyos sa atin, hindi tayo nag-iisa. Maaring magbago ang panahon pero ang kanyang pag-iingat ay hindi nagbabago. Kaya sa bawat unos na dumarating, may kapayapaan tayong maasahan sa Kanya. Panginoon, salamat po sa patuloy mo pag-iingat sa amin. Ingatan mo ang bawat pamilya, lalo na sa mga lugar na apektado ng ulan at malalakas na hangin. Bigyan mo kami ng karunungan at kaligtasan sa bawat araw. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala. Mag-ianda, mag-iligtas, mag-i-alerto. Ingat tayong lahat.